Saan ka nakakita? Pera ng congressman, pera ng taong bayan. Magpapatayo ng barangay hall sa bangketa. Kala ko ba tagagawa kayo ng batas? Bakit kayo nagtatayo ng barangay hall at building sa tapat ng eskwelahan? Para lang ma-display nyo mga pangalan ninyo sa mata ng publiko na kayo'y may ginawa. Pero ikinarga ninyo sa bangketa where you know very well roads, alleys, and boulevards and avenues are beyond the commerce of men. Dahil kayo'y congressman, kayo'y siga, ni walang permit, ni walang construction permit, ni walang building permit. Subukan niyong gawin yan sa harapan ko ngayon. Iohoyo ko kayo. Okay, so andito tayo sa may Alonso Street. Dito po sa may lungsod ng Maynila, no? So titignan na natin yung ongoing demolition itong viral na barangay hall po na itinayo dito sa mismong bangketa. Ayan siya, oh. So ongoing na yung demolition today. Ito ay nasa 1, 2, 3 palapag na building na barangay 313 zone 31 na barangay hall po. So ayan, may mga heavy equipment na dito. And today po is, nung araw ba ngayon? Miyerkules, July 9, 2025. Ayan. So andito nagibaan. Ayan siya, oh. Ito yung pinaka-itsura po ng buong building. Ito yung sa may ground floor. Ayan. Tapos yung pangalawang palapag. And then ito yung pangatlo. So yan po siya, barangay 313 zone 31. Tapos ito na, tinitibag na po. Kasi kung titingnan nyo, talagang sakop na sakop yung buong bangketa nitong 3 palapag po na barangay hall. Tapos yung likod nyan, eskwelahan. Ayan po, elementary school ata ito kung di ako nagkakamali. So kahit maulan ang ating araw ngayon, no? Araw ng Miyerkules, so tuloy ang pagtitibag nitong barangay hall na sinakop ang buong bangketa dito sa barangay 313 po. Ang lakas na ng ulan. Grabe, sayang kasi ito po ay kakatayo lang. Ano pala siya, hindi lang 3, no? Parang may pang-4 pa na bahagi ng building, oh. Bagong tayo lang. Hindi pa ata ito nalilipatan ng mga barangay officials, no? At mga kawani ng barangay, pero pinatibag agad ni Yorme since talagang humarang sa bangketa. Hoy! Ano ka, Gigi? Bumul! Kung titingnan nyo, sobrang sikip na rin ng bangketa, oh. Ayan, sobrang sikip ng bangketa. Hindi naman siya talagang malawak na bangketa, pero napagkasya nila yung 4 or 3 palapag na building na to dito sa Maynila. Ayan, isa ito sa minention ni Yorme nung kanyang inaugural speech last week. Ang ka nakakita, pera ng congressman, pera ng taong bayan. Magpapatayo ng barangay hall sa bangketa. Kala ko ba tagagawa kayo ng batas? Bakit kayo nagtatayo ng barangay hall at building sa tapat ng eskwelahan? Para lang ma-display nyo mga pangalan ninyo sa mata ng publiko na kayo'y may ginawa. Pero ikinarga ninyo sa bangketa where you know very well
Roads, alleys, and boulevards and avenues are beyond the commerce of men. Dahil kayo'y congressman, kayo'y siga, ni walang permit, ni walang construction permit, ni walang building permit. Subukan niyong gawin yan sa harapan ko ngayon. Iohoyo. Kasi paanong natayo yung ganito, no, na unang-una occupied yung bangketa. Talagang hinarangan po ng buong building yung sidewalk. Ayan, may mga portion na natibag as of 11:55 po ng umaga. Ayan, so sa gitna ng ulan, tibagan. Ayan yung sa pinaka tuktok ng building, sa pinakataas. Ayan, may mga natibag na portion. Ayan, parang pinakabintana yung inuuna nilang tibagin. Ito yung sa pangatlong palapag. Ayan. Sa pangalawa. And ito yung sa ground floor. Siguro itong gate na to is para doon sa eskwelahan. Ayun, no, kasi merong gate dito. Para ata to sa eskwelahan. So, talagang tinakpan yung eskwelahan nito, ng building po. Ayun na, oh. Ganyan na, sayang, no? Kasi unang una, bagong tayo lang, kasi hindi napakinabangan, tinibag na kasi maraming bawal na nagawa na simula yung tinayo itong building na to. Isipin nyo, materyales, diba? Sayang lang. Napakinabangan pa sana sa ibang bagay yung nila ang budget dito sa pagpapatayo nitong barangay hall na daming violation. And so kasama natin ngayong umaga ang demolition team DEPW ng Manila City Hall. Yun nga lang, syempre medyo naantala yung ongoing demolition ngayong araw kasi po sa malakas na buhos ng ulan. Pero despite yung buhos ng ulan po ay tuloy-tuloy yung ongoing demolition po nitong building. Ayan, tingnan nyo, oh, yung dito sa ikalawang palapag. Pati yung electrical wiring. Mukhang ready na ata ito, no, na lilipatan or pag-aasuman ng mga barangay officials kasi almost buo na yung building, and including yung mga electrical wirings po, para mga gamit na lang siguro yung kulang dyan sa loob. Pero ayan na, i-demolish na po. Po ay tuloy-tuloy yung ongoing demolition po nitong building. Ayan, tingnan nyo, oh, yung dito sa ikalawang palapag, pati yung electrical wiring. Mukhang ready na ata ito, no, na lilipatan or pag-aasuman ng mga barangay officials kasi almost buo na yung building, and including yung mga electrical wirings po, para mga gamit na lang siguro yung kulang dyan sa loob. Pero ayan na, i-demolish na po.
So, i-zoom in ko po sa inyo yung status ngayon, no, as of 12 noon ng tanghali, araw ng Miyerkules, dito sa dinidemolish na building, Barangay 313, Zone 31. Ayan na siya. Talagang ano pa ito, bagong bago. Ayan. May mga dumadaan kasi kaya nagsigawan sila dito, no. Sumabay pa kasi yung buhos ng ulan sa ongoing demolition. Ayan, tingnan nyo kasi ang nangyayari ngayon. Yung mga tao